kaya daw mahal ng mga tao, eto daw pong si Duterte kasi may sakripisyo daw. Yun daw po yung katangian ni Digong na handa magsakripisyo, handa magsakripisyo sa mga kababayang Pilipino po natin, unlike daw po dun sa ibang mga politiko na tumatakbo ngayon. So eto, pakinggan natin mga kababayan. Alam nyo anong meron si PRRD na wala yung iba? Sakripisyo. Naks naman! Kasi yan po ang hinahanap ng taong bayan sa politiko. Ang mga taong bayan kasi sawang-sawa na dun sa pangako, ayuda, pero hindi, eto fake news din tong hayop na to. Eto fake news din to mga kababayan. Hindi ko maiwasang wag mapamura, sorry. Fake news din to mga kababayan. Sa totoo lang. Fake news to. Bakit? Ayaw daw ng mga kababayang Pilipino natin sa ayuda. Eh di ba ipinakita ko nga sa inyo kagabi mga kababayan, 61%. 61 or 69% mga kababayan. Ang mga kababayang Pilipino po natin na sumusuporta sa ayuda. Like AKAP mga kababayan. Wait lang, hanapin ko. I think na andi dito yan. Eto. Ayan. 69% pala, sorry. Hindi pala 61. 69% ng mga kababayang Pilipino po natin ang sinusuportahan. Yung mga ayuda. Eto. Yan ako, titingnan nyo, sabi dito, malaking bahagi ng mga Pilipino ang sumusuporta sa ayuda para sa kapos ang kita or etong AKAP program. Ayon sa survey ng Okta Research. Kung titingnan nyo mga kababayan, ito yan 69% ng mga Pinoy suportado ang AKAP survey. Kaya mga kababayan ng AKAP ayon po sa survey. So kung titingnan nyo, yung sinasabi dito na ayaw ng taong bayan, dun po sa mga ayuda, fake news po yan. Pagpatuloy pa natin. pero pag tiningnan mo, walang sakripisyo. Kay PRRD, kikita nila. Uubusin ko ang mga adik. Wala akong pakialam sa human rights. Bali may kaso ko, makulong ako. Basta kayo, makakapaglakad kayo. Yung anak ninyo, makakapaglakad sa Bakit hindi isinama yung anak niya? Bakit hindi isinama yung anak niya? Kung talagang kaya magsakripisyo ni Digong. Eh di ba yung anak niya binabanggit na isa sa nagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Bakit hindi isinama yung anak niya kung talaga nagsasakripisyo? Eh itong si Duterte, ganun lang naman. Mga kababayan, ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. Sabi, nang hindi nare-rape. Yun, sakripisyo. Yung, di baling, yumaman ng Davao. Kami kahit pangit ang bahay, okay lang. Nako! Hindi nyo makikita yan sa ibang politiko. Yung buong probinsya mahirap, tapos yung bahay nila mansyon. Yung mga laki sa mansyon, di ba? Hindi nila makitaan eh. Alam mo, puro salita-salita. Pag ang hindi yung mga pinagsasabi ng politiko at hindi kumunek sa sakripisyo, hindi mahal ng taong bayan. Kita mo si PRRD, halos di makalakad na eh. Bagal-bagal lumakad. Pero malayo pa lang. Sinungaling ka! Mismong si Duterte nagsabi kapag kakasalubong niya, yung mga kalaban niya sa politika, nagpipilay-pilayan siya. Di ba mga kababayan? Mismong si Digong ang nagsabi niya sa harap ni Kibuloy. Ano yung sabi ni Digong? Kapag kakasalubong ko yung mga kalaban ko sa politika, nagpipilay-pilayan. Yung kunyari hindi makalakad mga kababayan. Pero kapag nakalampas na, wala na yung kalaban niya sa politika, tuwid na ulit maglakad. So hindi po sakripisyo masasabi yon. Kaplastikang masasabi yon mga kababayan, at yung pagpapakita niya na maliit yung bahay mga kababayan, gulagulanit yung bahay, kalokohan yan. Eh siguro naman, alam na mga kababayang Pilipino po natin, di umano mga kababayan, na etong si Duterte ay may mga magagandang bahay. Kung yung anak nga niya may mga magagandang bahay, eto pa kayang si Digong, di ba ipagpatuloy pa natin? Pagkakaguluhan, kung wala security to, baka nadumog na to, matagal na eh. Talagang wala dudumogin naman. pa boss dada ng taong bayan. Alam nyo, nakakatuwa kasi yung kanta, di ba, yung Pilipinas, Duterte pa rin. Kasi yan o talagang nangyayari ngayon eh. Ang Pilipinas ay Duterte pa rin, yung mga Pilipino, at nakikita ho nila yan. At grabe ho ha. Nako, lumalabas sa survey, ayaw na sa inyo ng taong bayan. Ayaw na sa kanila ng taong bayan mga kababayan kasi mapagkunwari, mapag-imbabaw. Saan ka ba naman nagkatala, laging i-flex yung bahay na gulagulanit. Pero kung makikita nyo, di ba may kumakalat din na video na kung saan yung mismong bahay ni Pulong sobrang laki. Eh di ba mga kababayan, ang nangyayari minsan dito sa ating bansa, bago magpagawa yung anak, eto mga kababayan ha, totoong nangyayari to
sa buhay ng mga kababayang Pilipino natin. Bago magpagawa ng marangyang bahay yung anak, una muna nilang pinagaganda yung bahay ng magulang. Naniniwala kayo na malalaki yung bahay ng anak pero yung bahay ng magulang gula-gulanit? Diba mga kababayan? Kaya hindi nila pinapaganda yung bahay kasi gusto nilang ipakita sa taong bayan na hindi nangurakot si Digong at yan lang yung bahay ni Digong. Pero sa likod ng bahay na yan mga kababayan, sa likod ng pagtatago nila ng kanilang yaman, dyan sa gula-gulanit na bahay na yan, napakaraming limpak-limpak na yaman na nagkalat kung saan man etong mga Duterte. Kita nyo nga kung gaano karami yung mga property na kinolekta nila. 'Di ba? Kita nyo kung gaano karami ang property ni Sara Duterte, ni Pulong, ni Baste at yung isa pang anak ni Digong. Tapos maniniwala kayo na yung bahay gula-gulanit. 'Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Wala hong ano doon, walang bayad, walang ayuda, walang AYEX, walang artista. As in, wala ho. 'Di ba? Pero grabe pag makikita nyo yung video na pinapost ng Cinemotion at saka ni Jimmy Bondoc, grabe ang tao. Pero ngunit datapwat subalit, may konti lamang tayong babala. Kasi meron pong lumalabas na video na hindi po yun ang tunay na video. Na pinapakita. Na pinapakita. Kaya natag yung iba ng fake news. Kasi gawain po talaga ng mga kalaban yan. Nako, gawain nyo yan. Gawain nyo yan, magpakalat kayo ng fake news tapos sa amin nyo na naman ipupunas. Pambihira naman mga banata ito mga kababayan. Yung gawain nila, halos katulad ng galawan ni Duterte, yung gawain ni Digong ipupunas kay PBBM. Ngayon, yung gawain naman nila mga kababayan, ipupunas pa sa amin. Diba mga kababayan, paano naman, tingnan nyo paano gagawa yung mga taga-suporta ng gobyerno, yung mga taga-suporta ni PBBM, yung mga Marcos loyalists, yung mga vlogger, ng video para lang pabanguhin ang pangalan ni Duterte. Kahit sino sa mga supporter ni PBBM, hindi pag-aaksayahan ang oras at panahon na gumawa ng video, mag-edit ng peking video na ganyan na kunyari maraming tao para lamang pabanguhin ang pangalan ng mga Duterte. Ang may interest lang na gumawa niyan, yung mga bulag na bulag at nagmamahal pa rin kay Digong. Yun lang yung may interest na gumawa niyan. Tapos ngayon, pagka nasusukol na, nahuhuli na, sa amin ipupunas, pambihira naman. Anyway, pagpatuloy pa natin. Papalabas sila ng ibang video, kunwari, dalagyan nila ng Maka Duterte, tapos hindi naman po pala yun. So, mag-iingat po tayo. Ang mga official lang na naglalabas ng video, siguraduhin natin, una, galing sa SMNI. Number 1 yan. Galing ho sa mga taong nagpunta doon katulad nung kay Jimmy Bondoc, Cinemotion, yan ho yung mga naglalabas ho talaga ng mga video. Ingatan po natin kasi gimmick po nila yan para pag natag ka, pwedeng matanggal yung account mo o di kaya baka ipatawag ka pa. Diba ho? Ayan ho ang kanilang... paano naman pagka mga didishit yung nagsishare? Paano naman kung nagpapakalat ng video, mismo mga taga-suporta ni Digong? Masasabi mo pa rin ba na gimmick ng mga sumusuporta sa gobyerno yung pagpapakalat ng videong yan? Diba mga kababayan, alam nyo kasi yung pagiging hipokrito ng mga ito mga kababayan, talagang nangingibabaw sa kanila. Biruin nyo, gawain nila, ipupunas nila sa ibang tao. Sila nga may intensyon, may interest na gumawa ng ganyan, tapos ibibintang nila sa mga taga-suporta ng gobyerno. Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Style. Kaya ingat din po tayo. Pero gayon pa man, hindi madi-deny yung dami ng tao. Yung pinakita natin, yung kanina. Yun, di ba? Yun mismo yun. Yan, kuha yan ng SMNI, di ba? Drone ng SMNI yan. So talagang legit yan. Paano ba nila ginagawa yan, Banat Bay? Kasi itong mga areas na to, hindi, dapat binuhay nyo ang ilaw. Kasi may ilaw dyan mga kababayan Sa totoo lang, dito po yan yung kung mapapansin nyo, etong madilim na ito, may ilaw po yan. And then kung titingnan nyo mga kababayan, di ba sinubukang ilight yan? Ilight yan ng mga kababayan Pilipino natin at nakita mga kababayan na pulo-pulutong lang. Kung sa sakit nga doon sa balat ng aso mga kababayan, may poknat-poknat yung kanilang rally. Kaya lang nagbukhang marami kasi madilim. Madilim mga kababayan. In the same time, makikita nyo dito mga kababayan na sobrang dilim sa gilid.
Tapos kaya lang nagmukhang marami yan mga kababayan kasi ang pagkuha nila, doon nila itinapat yung camera sa pinakamadilim na parte at ang nasisinagan lang etong maliwanag lang na ito. Kung titingnan mo nga sa taas yan, mukha nga marami. Lalo na kung madilim. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Talagang ginaganap yan minsan, mga mini concert, di ba? Minsan naglalagay pa nga ng mga, ano dyan, ng mga parang food stalls, mga food trucks, gano'n. So, yung area na yan is public at nagagamit na yan sa mga previews ng mga events. At may mga coverage yung mga event na yon. Minsan, ang ginagawa nila, nilalagyan nila yun ng, ng soundtrack na parang Duterte. Tapos sasabihin nila na ito naman talaga yan. Hindi naman talaga yung pinapakita natin ay fake news daw yun. Hindi daw yun. Oo. At saka meron niya, yung isa talagang totoong fake news yun. Hindi yun yung event. Nilagyan lang ng music para ano yun, parang trap. Ika nga, trap yun sa mga Duterte supporter. Para pag shinare nyo, lagot kayo ngayon. Okay? So maging babala sa atin yun. Coach Pero Oli. Coach Oli, ano ba sa tingin mo? Bakit kaya si Pangulong Duterte, kahit pa ulit-ulit naman yung kanya halos sinasabi, may edad na, slow na, pero bakit kaya sa tingin mo, hindi pa rin siya kayang iwanan ng mga tao? Nakita mo, ang dami nito, madaling araw na yung speech ni PRD. Pero nagstay pa din sila at umuulan pa yan, Coach Oli. Boss Dada. Pero bago ko sagutin yung Boss Dada, gusto ko lang i-address itong issue na nagkakaroon daw ng fake news sa mga Duterte vloggers. At isa pa doon sa mga nagpapakalat nito ay isa pa dyan kaibigan ko na nakakainis dahil I have nothing personal against him. Sabi ko nga, pag kaibigan kita, kaibigan kita. Pero yung motibo Ang tanong dito, ang question po dito ay, totoo bang madaming tao? Kung nagkamali ng post yung iba, Hindi nyo na malilinis yan. Kasi nga mga kababayan, eto yan Eto yung masakit dyan. May sinasabi kasi yung kasamahan nila na 40,000 daw. Yung dumalo, mga kababayan. Pero yung sinasabi nung totoong balita, 4,000 lang. 4,000 lang. Mga kababayan, baka nga wala pang 4,000 yung dumating Pero sinasabi nila nasa 40,000, mahigit. Yung dumalo mga kababayan something, dyan po sa kanilang ginanap na rally sa Cebu mga kababayan. Pero yun pala, 4,000 lang. Ano po, pag binawasan mo ng zero talaga, 4,000 lang. Ang ginawa nila, dinagdagan nila ng zero mga kababayan. Tapos ngayon, eto, nililinis na ni Coach Oli yung kalat ng mga kasamahan niya. Saan man nila nakuha yung video na madami man or konti, hindi yun ang issue. Ang tanong ko dito sa mga pula, sa mga komunista, sa mga dilaw, o sa lahat ng galit sa mga Duterte. Marami bang tao doon sa Cebu? Yun ang question po dyan Kasi nililigaw. Tsaka take note. Yung Cebu, hindi naman talaga yan. Talagang puro maka-Duterte, hindi po maka-Duterte yung mga yan. Hindi yan purong maka-Duterte. Ang karamihan po dyan, mga Marcos loyalists. Lalo na, at yung gobernadora ng Cebu mga kababayan, suportado etong si PBBM. Ano po yung gobyerno ni PBBM. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nila yan. Ang style nila, sila magpapalabas ng fake video, sila magpapalabas ng fake pictures, tapos imimislead yung tao, tapos ibabalik sa Duterte yung fake news. In reality, itong mga sinungaling, sila yung mga in denial ng kanilang kamalian, tapos ibabato sa ating mga Duterte. I'll give you a concrete example. Anong sabi ng presidente? Wala akong pinirmahan na blanco. Yes, bakit? Misleading yung statement ni president na yon. Ang pinirmahan mo ay hindi blanco, pero pinirmahan mo ay galing sa blanco. Galing sa blank items dyan sa BICAM. Ang nakikita nyo na kung paano. Pero kung titingnan nyo mga kababayan kung titingnan nyo po mabuti yung enrolled bill and then yung lumabas mga kababayan, talagang wala namang mga blanco. Tapos 'di ba yung ipinapakita ni Vic Rodriguez, wala daw po mga pirma. Pero may mga pirma mga kababayan. Alam nyo kasi ganito yan. Kung titingnan nyo pong mabuti, eto kasing si Duterte mismo yung pinagmumula ng fake news. Tapos ang masaklap dyan,
ina-adapt nung kanya mga vlogger at kanya mga taga-suporta. Kaya nga kahit anong linis mga kababayan, nitong mga banata mga kababayan dito sa mga sinasabi nilang fake news na mga kumakalat daw, hindi na po nila malilinis yan. Bakit? Kasi unang-una, yung father faker, ika nga mga kababayan, naandudo na sa kanila. Nagsasalita na po mga kababayan, mismo ng ka-fake newsan, dun po sa kanila. Ano po yung sinusuportahan nila? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Ano nila pinaiikot-ikot ang istorya? But ang issue dito yung dulo. Marami bang tao sa Cebu? Yun ang tanong doon Kaya doon sa mga vloggers na naninira ng ganyan, hindi po kami ang fake news. Kayo! Possibly, yung iba nagkaroon ng honest mistake. Pero lantaran namang naka-live po ang SMNI dyan. Hindi naman siguro ila-live yan. Oo, wag nyo kami itag ng fake news dahil kayo ang fake news There's a big difference between fake news and wrong news. Kasi nangyayari po yan Yung fake news is sinasadya na maliin, iligaw ang tao. Yung wrong news, nagkataon lang na nagkamali sila. Tapos diba mga kababayan, yan ang katuwiran nila. Sa totoo lang, yan ang katuwiran nila. Pagka pumutok na yung fake news na ginawa po nila, kumalat na yung fake news na ginawa po nila mga kababayan, palalabasin nila although joke or wrong news, nagkamali sila. Yan po yung lagi nilang sinasabi. Nagkamali lang po, pasensya na. Nagkamali po yung balita na inilabas namin, nagbibiro lang si ganito, pasensya na. Hindi pwedeng ganyan. Kasi pagka nangyayari po yan sa mga pro-government vlogger, binibigdil ng mga yan mga kababayan. Pero pag sa kanila, wag daw bigyan ng kahulugan. Wag daw bigyan ng mali siya. Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Eventually, dinilit din nila kasi nga, mali yun. Nangyayari yan even sa mainstream media. Kaya nga meron tayong tinatawag na erratum. Diba? Kaya marami nagaganyan na nagkakamali tapos binabago. Pero there's no intention in passing fake news. Yun diba? yung ano doon. Pero ito legit. Tingnan ninyo sa mga screens ninyo. Ayan. Ayan, nakita nyo kung gaano karami yung tao na yan. Hindi naman siguro ido-drone shot yan. Kung... Bakit pinapakita nyo yung harapan lang? Diba mga kababayan? Sa problema sa mga yan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Wala yan. Ang sinabi pa nitong mga vloggers na to, basta na lang nila buburahin na hindi nag-a-apologize. Alam nyo, hindi po kailangan Kasi ang gusto lang naman patunayan, maaring the picture is mali, pero ang gustong patunayan doon madami. Again, ganun pa rin naman Marami pa rin. Yes, it diba? still boils down. So, tsaka ito nga Hindi misleading. Bakit di kayo magganyan sa alyansa? Yun ang hamon natin. Wala nga Wala, sabi nga niya Narot dito yung... Kasi hindi kami fake news. Hindi kami fake news, di namin kailangan kumuha ng picture ng iba or video ng iba or video ng kunyari ng concert. Papakita namin publicly, sasabihin namin sa alyansa yan. Hindi po kasi kami fake news kaya hindi po namin ginagawa yan. Sorry to say tao lang po mga kababayan tayo na nagbabalita ng totoo. Sila kasi mga kababayan talagang tao sila na nagpapakalat ng ka-fake newsan. Harot, kilala niyo yun? Yung maharot na taga Paris, France? Sabi niya nga bakit hindi daw drone shot pagka yung alyansa ng makagago? 'Di ba? So sana tingnan niyo rin yun. Iyan naman na importante, binabawi. Kasi kung lehitimong fake news, peddler yung sinasabi ng iba, hindi nila babawiin yun. Paninindigan. Halimbawa, yung isang istasyon diyan, may binalita na sabi nila meron daw binugbog sa Tondo. Na dahil napagbintangan lang na nagnakaw ng cellphone. Alam nyo ba ang tunay na istorya doon? Bago yun, nabugbog at napatay, hindi napatay yun dahil sa bugbog. Pangalawa, hindi yun, meron ginawang kalokohan yun sa ibang barangay. Nangyari doon, nag-amok yun, medyo lasing. Sabihin, may amats. Tapos, nung may amats na, nagpunta sa isang bahay, pinasok niya isang bahay hanggang nabugbog siya, hindi pa siya namamatay nun. So ito, ibang usapin na ito mga kababayan. Ang pinatutungkulan dito, siguro ipinagtatanggol niya dito o ipagtatanggol niya dito mga kababayan, ay walang iba kung hindi itong si Isko siguro mga kababayan. Pero ang maliwanag dito, nag-post kayo ng mali, kumuha ng picture ng ibang siguro concert yung kinuha nila,
pinakalat nila mga kababayan, tapos nung pumutok na yung ka-fake news nila, nililinis nila ngayon. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, itong ginagawa ng mga ito ngayon, na kung saan pumutok na yung fake news tapos binabawi nyo ngayon, pinapatunayan nyo lang sa publiko na talagang kayo yung pinagmumulan ng fake news na yon. Kasi sinasabi nyo, nagkamali lang Nagkamali lang ng post mga kababayan, nagkamali lang ng picture na lagay. Kahit pa sabihing nagkamali yan, or hindi nyo sinasadya, bakit nyo pa rin ipinost? Kasi mga kababayan, bago naman nila i-post yan, alam naman nila na hindi naman galing yon doon sa mismong rally ni Duterte. Nagkataon lang na yung rally po na nakuha nila ay rally ng concert ng isang sikat na banda mga kababayan. Tapos yung kinuha din nila ng mga picture pa, yung iba pa nga sa Dubai. 'Di ba mga kababayan? Yung parang panrun ng Dubai na 193,000 yung nakijamming mga kababayan. Tapos yung isa pa nga, yung kinuha, yung mismong pagbisita ni Pope Franz mga kababayan doon po sa Timor-Leste. 'Di ba? Yun talaga intentionally na ipinapakalat para masabing malakas sa mga Duterte. Pero kung titingnan nyo ngayon, yan. Fake news sila di nililinis nila ngayon yung kalat mga kababayan. Masyado silang apektado kasi pumuputok yung balita.